Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung pangatlong review natin ngayong gabi. Tangina, grabe yung ano natin, sipag natin ngayong gabi. Hindi, medyo ganado lang ako ngayon. Kasi nasa momentum na ako eh. Tsaka medyo maaga ako nag-start eh. Kaya marami pang energy. So ayun, una nating review ngayong gabi yung isa sa quarters, yung J-Doc at saka Default. Tapos inumpisahan natin yung semis sa bracket B. Yun yung laban ni Prince at ni Andros. Tapos ngayon naman balik tayo sa bracket A, Jabo versus J-Doc. So yun, eto mahirap i-predict yung battle na to. Kasi si Jabo aggression, 'di ba? Aggression, mga angulo, ganun pa rin naman. Magaling din magaling din si Jabo sumilip ng better or best angle para sa kalaban eh. Kung paano niya gamitin yung mga reference na to, itatahiin niya yon, tapos magandang mga setup, maglaland sa effective na punchline at haymakers. Ganun ng isang Jabo eh. Pero sa J-Doc hindi mo rin pwedeng i-disregard to eh. Kasi nakita natin kung paano siya mag-adjust sa kalaban niya. Tulad nung laban niya kay RD. 'Di ba? More on sige, wag na natin isama na yung kay RD kasi hindi natin nakita yung doon eh, yung buong potential ng battle na yun kasi nga 'di ba, di na masyadong nag-spit si J-Doc, parang di na nga rin niya tinapos yung yung round 3 no, parang ganon, hindi ko na matandaan. Ngayon naman, yung katatapos lang natin review yung kay Default, ano yung adjustment na nakita natin? Nag-multi siya, which is hindi naman niya strength yun eh. Ang strength ni J-Doc is bars, mga punto, tas syempre effective na angle at references na direct sa kalaban. Yun yung pinaka-strength ni J-Doc eh. Pero ang ginawa niya, nag-adjust siya, nagsiksik siya or nagsama siya ng mga multis para tapatan si Default at naging effective siya doon. So, ang question dito, paano tatapatan ni J-Doc ang estilo ni Jabo? So, ano siya, para sa akin, mahirap siyang timplahin. Kaya, tignan natin kung ano yung magiging resulta ng battle. Si J-Doc, merong laro kanina sa D. 'Di ba? Yung D ko may okay, yung D mo may fault. Ngayon naman, para silang may J. Jabo, J-Doc. So, tignan natin kung magkakaroon ng ganung laro sa mga pangalan nila or mga nameplay. So, game. Si J-Doc, pinili niya mauna. Si Jabo, semifinals to. Game. Unang banat, Jabo. Let's go! Si Miss, inisip ko kung ano yung iisipin mo sa laban na to. At naisip ko na iisipin mo yung iisipin ko sa laban na to. Kaya pinino ko ng todo. Alam kong di nabibili yung boto. Yari itong usa sa mga ngaso. Hulit patay ka rito. Dadaling ko siya sa box. Rookie Antetokounmpo. Siya yung senior sa amin. Pero ako yung elite. Nasa blood type ko manalo, parang pangalan ko Felix. Pagtapos Felix ng laban, Manalo, lahat okay. sila dito sa akin ilibs. Kada highlights ko, tong kalaban delete. Magyayabang yan. Anong yayabang mo?
nung round 1, nanalo ka kasi kalaban mo na minusan. Round 2, nanalo ka kasi yung kalaban mo one-dimensional. Tapos dinaan mo sa mga mind games mo na dinaan mo sa mga angulo mo na pang mind games lang. Ang dali ng lakad mo pa semis. Inggit na inggit, si Righteous One. Panalo ka kay Default? Paano? Yun yung tanong. Kinongrats kita ron. Pero para sa akin, hindi para sa'yo yun. I-explain ko kung bakit. Sabi niya, 2 syllables na English rhyme lang daw ang kaya ni Default na magamit. O sige, suriin natin. Batang Maynila, Makatang may tira, mayaman tas di pa, mayabang sa liga. What? Pambihira? Walang salitang banyaga na nakita. 5 syllables din nata yun. Hanep pa, di ka marunong magbilang? Bobo ka? Pinakitaan niya pa ng tugmaan. Umuholo rhyme. Hindi halatang todo yan. Isa kang ilusyonadong mangmang. Ang cute mo magholo, no? Naka-hologram. Pero binasag niya nga daw yung estilo. Feeling polido rin. Eh, imbis magpa-kondisyon, ginagawa mo mind conditioning. Diba? Pero todo effort pa yan para mapaniwala ang mga tao. Minak pa si Default, dapat balian na to. Parang snitch lang na bata, linaglag na ko, kaya paano di magiging convincing, eh kinakanta mo. Wala ka nang madodoktor. Doctor Strange na yung katapat. Bawat rounds ko pamatay. Ikaw Doctor Strange rin kasi nangangatal pa yung kamay. Nung naghahanda siya sa akin, nanginginig pa. Ganyan talaga pag yung sinusulat mo, huling habilin na. Kaya yung hinahangad mong kampyonato, malabo ng mapa sa'yo. Doctor Strange nga eh, ibang reality na to. Okay. Ibang reality na to. Kaya yung mga botas ni Joe Mare dito binulgar. Iwan ng todo at yun ang suma total. Di ka mananalo kahit daanin sa politikal. Wala nang doc sa finals. Abandonadong ospital. Alam kong liyaging taning yung buhay ko. Alam ko rin na magpe-predikto. Wala nang gun bars, marijuana, o kahit ano. O paano na to? Pasyente na nagsabi na, Doc, mali ka ng kalkulasyon mo. Time. Yo! Okay. Tayo dyan, Jabo. Matamlay. Matamlay yung yung round 1 ni Jabo. Hindi ko alam kung nagkakaroon ba siya ng stutter. Hindi ko alam kung nakakalimutan niya ba yung mga linya niya. Hindi ko sure eh. 'Di ba? Pero mapapansin mo parang kinakapa ni Jabo yung next na mga lines niya. 'Di ba? So, ayun, isa 'yon. Pangalawa, yung pag-breakdown niya kay J-Doc dun sa laban niya kay Default. Yung about sa 2 syllables, tas may 5 syllables naman. Actually, napaliwanag na ni Hespero yun sa judging niya eh. Kaya, hindi na rin siya bago sa akin. Diba? Kung napanood niyo yung review ko dun sa Default J-Doc at napanood niyo yung judgment ni Hespero. Diba nga sabi nga ni Hespero dun, parang nawala ng impact yung trap ni J-Doc dun sa about sa 2 syllables kasi lumitaw dun sa round 2 ni Default na hindi lang 2 syllables yon, which is ito naman yung ginawang angulo ni Jabo. So sa tingin ko na lesson din yung impact nun para sa akin kasi nga na-explain na yun ni Espero. Ano pa? Basta matamlay is hindi nakuha ni Jabo yung yung momentum sa unang ikot, which is malayo sa laban niya kay Critical kasi una pa lang aggressive na siya. Punong-puno ng energy, ganun eh. Pagdating dito medyo parang ang question sa akin, bakit ganito yung performance ni Jabo? Maraming kulang, maraming butas. So ayun, ineffective. J-Doc tayo. Bumanat daw si Default sa akin ng purong Tagalog. Oo, malalim. Wala nang linyang banyaga pero tumama ba sa akin? Ako ang Doc.
ang tagasuri sa mga bagong pasibol na gustong sumingit. Ikaw, nasa sinapupunan ka pa lang, alam kong matututo kang tumitik, magiging idol mo si Looney ang kaso. Magtutugma ka ng mga salitang pinilit, kaya sa ultrasound pa lang, alam ko nang ikaw na yung the ones who never made it. Itugma mo ba naman yung uminom sa transaction? Ang gastos mo sa words, sana kunin ka na ni Lord. Uminom sa transaction, puta, paano yung nag-work? Tapos may linya pa yan, kung sa naging cashier siya doon hanggang sa naging baggerman. Ha? Seryoso ka ba? Ipopromote mo na lang sarili mo sa baggerman pa? Baggerman ng puta! Pues hindi yan uubra sa diskarte kong pangkalye. Pag ako, nagpaka-bagman, mala-arjo at aide! Cashier na, naging baggerman pa! Ayaw magpaawat. Total ang bobo mo doon, tinodo mo na dapat. Hindi porket libre na mangarap, marami kang trabahong hinahanap. Basta ako, isa lang trabaho. Tagalinis ng kalat, tagasalansa ng maayos kung saan kayo dapat nakahalaw. Si RDB sa bulok, si Default sa recycle. Ikaw naman sa magnanakaw! Kasi yung linya niyang mag-advance ka na ng TF kasi ako yung mag-a-advance sa semis. Woo! Galing yan kay Apex. Kaya dapat bigyan na lang ng consolation si brother. Kasi biruin nyo, nakuha niya yung advance ng walang authorization letter. Habang nasa flip-top na si Charisma at Lux, ako muna maghahari sa pulo. Gusto mo talaga ako matesting? Ibahin mo man, halata na yan ay nanggaling kay Belsen. Sa kakaganyan mo, nasabi ko, lamado ako. Kasi yung ninakawan mo ng linya, nako, palyado ba to? At yung gunbars niya ng quarters, ako ay napasewat. Doon ko nasabing ito'y peke sa napili niya na playground. Kung critical iyong nabuli, pues ito naman yung payback. Kasi yung gunbars niya ng quarters, lahat ng galing lang kay Tayrak. Tas todo flex pa sa camera. Binreakdown na naman diba niyo. ang kumag din na yung mga videos niya sa net, galing yung iba pang URL. Tay! Hindi ko yan maikakaila. Sa pag-research niya, nahasa to. Hoy Prince, pag nagsusulat ka, wag mo naman nakawin, nakakahiya yung bata mo. o baka mag-rebat na kesyo, hindi ko ghostwriter si Prince, pagtapos ko sa'yo, susunod ka na. Ulol, di ka naabot kay Prince, kay Andros pa lang, talo na siya. At speaking of Prince, ba't pareho kayo ng hulma ng mukha ka? Para kayong pinagbiyak na pakwan. Pag sanib puwersa, sila ni Prince talagang makakabuo ng isang buwan. pero saludo, sasamahan niyong pinapakita. Kayong dalawa ni Prince, yung magkapatid na pumasok dito sa liga. Tinurong niyong ama si Shernan, hindi ba? Kaya san ka? Pag gumawa sila ng family tree, sigurado mangga. pero sa akin mas may bilib si Kuya. Kaya Chibog Tulamon, dahil ako yung tinanim niya nung pandemic na hinog na ngayon. Oo. Kasi nung nangailangan siya ng binhi, kami yung pinulot niya agad. Mula kay C-Rhyme, Charisma, Lux at iba pa na kasama kong ibilad. Kami yung nag-angat ng pulo, yung ang pulo ay mabigat. Kayo biglang sulputan lang nung may bunga ng nasipat. Pero mabilis din tong sisibat. Pag may nakitang masapat, pare-pareho galawan nyo, kilala namin kayong lahat. Kaya paano nyo nasabing di namin kayang umangat ikong sa tiwala lang kay Kuya, di nyo na kayang tumapat. Ulul mga peke. Karapat dapat ka nga ba magkampiyon? Yan ang sa sarili itanong. Kung paano ko nasabi ang lahat ng to, wag ka na magtaka kung ba't ganun. Di ba idol mo si Looney? Wala kang dapat i-rebat dahil totoo lahat yun. Okay, so J-Doc yun. J-Doc yun, guys. Nakita nyo yung adjustments ni J-Doc. Ang galing ni J-Doc mag-adjust sa battle, di ba? Huwag natin pag-usapan yung kay RD, yung sa round 1 ni J-Doc. Huwag natin pag-usapan. Pag-usapan natin yung Default at itong kay Jabo. Pag-compare natin. Round 1 ni J-Doc kay Default, fresh pa kasi kaka-review ko lang nun eh. Di ba? So, round 1 ni J-Doc kay Default, bin-breakdown niya na about sa ganitong syllables na yung kaya niya. And then, sa parang later round ng round 2 ni J-Doc, nag-multi siya. Pinakitaan niya ng ganito yung multi, 'di ba? So ganoon yung nangyari. Ngayon, pagdating sa semis, battle niya kay Jabo, ganoon din yung atake. Nag-adjust siya. Nag-multi ba si J-Doc? Hindi, kasi
hindi naman ganun nagbumulti si Jabo sa battle eh. 'Di ba? More on si Jabo, more on aggression, more on punto, more on references, more on silip ng effective na angulo. Ganun yung estilo ni Jabo eh. Ngayon, ganun yung pinakita ni J-Doc. Binreakdown niya, 'di ba? Binreakdown din niya si J-Doc about sa mga lines na galing sa URL, ghostwriter si Prince, 'di ba? At para sa akin, na-deliver niya yun ng convincing, ng maayos, ng malinis, kaya effective pa rin. At kung paano magsulat si J-Doc, more on punto, more on bars, 'di ba? Tinapatan niya eh. Parang ang madalas na ginagawa ni J-Doc is tinatapatan niya kung ano yung estilo ng kalaban niya. At para sa akin, nakuha ni J-Doc yun. Gets? So yun, round 1, bigay natin kay J-Doc yun. Siguro hindi ko munang anticipate ko muna, hindi ko muna siya bibigyan ng perfect dito, pero 9-7 to in favor of J-Doc. Gets? Round 2. Looney! I-rebut dahil totoo lahat yun. Tanya, Looney! Ultrasound! Yan na ba yung bara mong pambitaw? Cashier, naging baggerman, ganyan ako, pang all around! Tangina mo, pero maiba. Let's tackle this, guys. Laban niya kay RD, dinama yung anak niya on cam, naka-televise. Pag napanood nila yun, pwede silang matraumatize. Then you just let it slide. Kung sa akin ginawa ni RD yun, Shernan, baka ako yung na-disqualified. Tapos sa putok ng baril ka sanay, walang silbihan kung sa battle rap ka lang nag-iingay. Ako, di ako laking kalsada. Pero tong mata pobre, laging may patalim sa kamay. Magbabayad ka ngayon. Card decline! Pag mata ko ng dilim, I will start lighting match. Shots ko galing sa iba-ibang angle. Firing squad! I'm not the one you should play with. Hindi normal si Jabo. Growing up, I don't got no friends. Taong bahay lang ako. Kaya dapat alam mo, bata pa lang di na ako marunong maglaro. Galing! Kaya ako na may social scare. Pero sa crowded places, I always step up every time they stare. Kaya tumingin ka lang. I'm about to send you home. Ako'y nakatodo lagi. Tandaan mo man, pag ako lumabas ng comfort zone, dun ako mas komportable. Yeah! Dun ako mas komportable. Kaya tong shy type na ako yung shy type na bata, but I face my fears. And I stand out sa kinabibilangang peers. Ako yung diamante na nahukay ni Tito. Yun ay crystal clear. Eto. Parang bata na kulang sa apeksyon. Mag-iingay para mapunta sa kanya yung atensyon. Dapat dito yung pangalan mo sa poster alisin. Yung pagiging mahiyain niya nalagpasan ko, ito pa kayang papansin. Kasi magaling daw siya sa freestyle. Yan yung inaangas ni kuya. Bago ka magyabang, yung written mo ayusin mo muna. Huwag ka dito nagmamagaling. Tandaan mo si Badang. Si Badang ha, freestyler din. Kasi freestyle daw ang kailangan para sa flip-top makapasok. Di ko tinatanggi par. Pero kalidad ng sulat ang kailangan para sa flip-top tumagal. Hindi ako halimaw sa on the spot. Pinangungunahan ko na kayo. Pero pag ako nag-off the top, may pinupugutan na ako. Mula kay Topak, critical, 3 gangster na aking pinapanis. Bagsak ang Triple G kay Canelo Alvarez. Yeah! Pag ako Bagsak ang Triple G kay Canelo Alvarez. Pwedeng maribat yun, no? Pwedeng maribat yun na hindi naman bumagsak si Triple G kay Canelo. So, nakakilala niyo ba yun? Si Canelo, si GGG. Diba? Si Golovkin, Gennady Golovkin. Siya lang yung boxer na walang knockdown. Diba? So, pwedeng i-rebut yun na hindi naman bumagsak si GGG kay Canelo. So, pero syempre, iba naman yung iba yung pinupunto ni Jabo doon na, kumbaga, yung bagsak na sinasabi niya, hindi naman literal na bumagsak talaga, na knockdown. Kumbaga, bagsak na talo lang. Ganon. critical, 3 gangster na aking pinapanis. Bagsak ang Triple G kay Canelo Alvarez.
Pag ako nag-deliver, ito yung... Pag ako nag-deliver, ito yung rekta boy. Pag ako nag-deliver, itong suntok, rekta kay delivery boy. Kasi, delivery boy ka, di ba? Pag magde-deliver ng Shopee, naka-sidecar pa. Grabe apoy ni kuya. Nakakapaso. Lahat ng mapipiga niya sa motor na trabaho, pinasok. Grab, Foodpanda, Joyride, Lazada, TokTok, ang dami nakakatamad. Ang dami mong app sa phone, pero yung buhay, di niya maangat. Up sa phone. Ako ang Okay. nagbuhat sa bracket na to. Pack you sa maaangasan dyan. At ikaw, di ka nasasampa ng finals, umangkas ka na lang. Yo! Bata ka pa Tapos lang, na? di ka na... Ay, gago. Okay. Round 2, no? Round 2 ni Jabo. Better round. Etong round 2 ni Jabo. Diamak na mas malakas to compared dun sa round 1. Diamak na mas malinis to compare sa round 1. Sa round 1 kasi may kitang-kita mo yung mga status niya na kinakapahan niya yung kinakapahan niya yung next na line para makapasok ulit at mas speed niya ulit. Sa round 2 ito mas malinis, mas effective, mas may room shaker na sinasabi, may haymakers, maayos yung mga setup, pero sa tingin ko hindi pa rin siya enough para mapantayan yung round 1 ni J-Doc eh. 'Di ba? Ang ganda ng pagkakahimay ni J-Doc dito sa sa estilo ni Jabo. Pero nakabawi kahit paano si Jabo dito. Pero kulang. Medyo nakulangan ako. Although yung round 1 yung magiging reference natin or basis, 'di ba? Pakinggan natin yung round 2 ni J-Doc kasi if ever humina si J-Doc sa round 2, bibigay natin kay Jabo 'yon. Okay? Hindi natin kino-close yung door para sa round 2 ni Jabo. Possible makuha niya pa 'yon. Solid 'yon. Mas malakas yung sa round 1 niya. Mas marami siyang haymakers dito, mas marami siyang mga magagandang punto at angulo para kay J-Doc, 'di ba? Pero pakinggan natin muna si J-Doc dito. Angkas ka na lang. Ganda reference niya. Yo! Bata ka pa lang, di ka na sanay maglaro. Pwes patay ka sa tigre. Kung ganun yung pananaw mo, di ka bagay sa gubat ng mga tigre. Yeah. Alam nyo ka rin ng Jabo? No. Fuck you! Tikman mo tong 1-2. Ang larong to'y pusoy dos, hawak ko yung dalawang malakas na kwadro. Balasa ko ay pang Pablo. Escobar na may sapi ni Rambo. Bawat linya may tadyak na parang nag-perform si Bamboo. At nakita ko yung post mo. Nakukunin mo yung titulo at kakantutin mo yung pangarap. Yan yung habol niyan. Kaso pag binigyan kita ng L ngayon, Jabo, magjabol ka na lang. Lakas pang asa rin si Topak na yung pangalan niya may adlib. Eh ikaw ano yung pangalan mo ha? Pang bad trip? Jabo ang puta. Halatang kailan lang napag-isipan yan, Kap. Kaya aking naibigan kasawian ng kung palaliman ng usapan sa timbangan tambak kasi kita sa pangalan katangiang palpak. Jabo! Tunog pa lang alam nyo nang napilitang mag-rap. Kaya John Brent Ishigaki, uy, hapon. Yung apelido literal. Iba't ng laban ni Andros at Josh kamukha mo si Rizal. Oo, si Rizal. Dahil kamatayan na magiging resulta ng mga sulat na binuo ng bano. Dahil kailangan munang mamatay ni Rizal bago magkaroon ng karapatan sa titulo ng pulo. Yeah, punto. Pangatlong ulong bibitayin para mapatunayan ko yung sarili ko. Pero hindi na to tungkol sa Cerberus para mas daman nyo pa yung vertigo. Ito'y tungkol na sa Gumbursa. Mukhang alam nyo na yung sasabihin ko. Oo, ito'y tungkol nga sa Gumbursa dahil kailangan may magsakripisyong 3 ulo para magtagumpay yung may dugong pulong liiti mo. Kaya hapon, alam ko kung ano dito ang iyong pakay. Pero di mo ko mapapasuko. Makaryo Sakay. Ang ipinagtataka ko lang ba't ang yayabang umasta ng mga bago na to na dumayo sa imperyo namin? Welcome naman ko yung lahat. Para di kami maubusan ng pagkain. At speaking of pagkain, alam ko magagalit si Mommy the way I play with my food. Putang ina. Yung linya ni Paulo sa palabas niya dati ginamit ng gago. Tanga!
Alam namin yan, di mo ako maluloko. Alam namin yan. Paano pa si Paulo sa akin makakadikit? Pag ako nang bulaga sa pag-EAT, alam nyo nang legit. Kaya kahit gaano ka pa katagal nagpakahirap, kahit gaano ka pa katagal nagprepara, at ilang buwan nagpakahirap, panis yan sa performance kong pang showtime magpasikat. Kaya di ko alam kung bakit patuloy nyo tong kinakagat. Kung yung improvement ko pang Tolentino, kita nyong ayos yung hinaharap. Okay. Round 2, kay John Brent yun, tol. Round 2, Jabo. Malinaw para sa akin. So, bigyan ko ng from 9-7 sa round 1 in favor of J-Doc. Bibigyan ko to ng 8-7 in favor of Jabo. Ito mabilisang breakdown lang. Yung round 2 ni J-Doc hindi ganun ka lakas compare sa round 1 niya. Yung round 2 ni J-Doc may pagka ineffective or inconsistent, 'di ba? Yung mga angulo rin ni J-Doc dito, feeling ko hindi siya ganun ka impactful, unlike kay Jabo na malalakas, solid at effective yung napili niyang angles, yung mga references, angkas, tok-tok, ano pa yun? Lala move, may mga ganong references. Natahi niya ng maayos at nagland ng maayos. Convincing yung bawat bara, convincing yung bawat suntok, tumatama directly. So yun. Walang mahabang explanation, tol. Round 2, malinaw Jabo yun. Okay? So, tabla. 1, J-Doc. 2, Jabo. Pero sa scoring, I think, lamang si J-Doc ng 1 point. Kasi ang score is 9-7, 9-8, and that's 17. Tapos, kay Jabo naman, meron siyang 7 and 8, that's 15. Tama? Tama ba? 9-7 and 8 and 8-7. Tama ba? Tama ba yung scoring ko? So, yun. 16-15. Up by 1 point si J-Doc. Pero may isang round pa, magiging crucial to. Alam nyo na kung paano natin bibigyan ng judgment yung round 3 since tabla yung 1 and 2. Sabay natin siyang papanoorin pagkatapos ng round 3 ni Jabo, proceed tayo agad kay J-Doc. So game. Hey, ikatlong ikot. Pero may mga linya pa ako. Bawat tira pasok sa bungo. Sa sobrang dami kong bars, yung metal detector tumunog. Peke ka! Okay. Sa ukay-ukay lang humahakot. Ako sobrang legit ko, yung diamond tester sumasabog. Ito, feeling legit. Porket linike ni Looney yung in-upload ng vid. Alam mo kung ano yung barang masakit? Kahit i-like yan ni Looney, hindi proud sa'yo si Lip. 3 taon na siya sa laro. Feeling veteranong aral. Ilang beses kang bumagsak, kaya ka tumagal. Kaya anong aral? Kulang ka sa sermon. Itong nagmamarunong, he will learn his lesson. Yeah. Pag student of the game, di na makakagangsta. Mamumutla tong pupil mamaya na parang katarata. Mag-iisang taon pa lang ako, naabutan ko pa to, bagkus nalagpasan pa nga. Kaya paano ka nalalaki, tol, kung nahakbangan ka na? Kaya ano papakita mo dito? Pamahiin no? Elemento. Wag mo nga tinatakot mga tao. Gago, mukha kang halimaw na naengkanto. Elements. Ano yung multi? Wordplay? Sa akin di gagana yan. Pag ako nagpakita ng elements, atomic bomb. Atomic bomb. Reference pa lang, alam mo nang nakakatakot. Yung polo, naging polluted nung ako yung nagpasabog. Kasi gumuguhit daw siya sa bato. Pues, ito'y caveman sa Batcave. Headache sa migraine. Fuck it, I like pain. I hurt myself to bump my heart. Pag ako gumuhit sa bato, carving art. Sino dito may ba? Sino dito day 1 sampulo? Ayun. Naalala niyo ba yung buhok niya dati?
Ang rare mo po, may nakita na ba kayong naka-emo hair sa tondo? Grabe! Yung huling umamba ng suntok, imbis gripuhan, hinawian niya ng buhok. Basta, Gago. tatapat niyo ako dito sa emo rapper na walang poetic license. Malayo agwat namin. Resulta ng laban parang buhok mo dati. One-sided. Bars. Sabihin, wala nang tumatama. Mm. Kasi puro yabang lines. Tandaan nyo, sa aming dalawa, ako yung may bragging rights. Kasi mapapulo o labas, lahat ng nakatapat, aking pinabagsak, lahat ng ligang binabaan, pangalan ko inaangat. Eh ikaw, puro lakas boses? Kala mo malakas ka na yan? Hanep, di rin. Kasi itong nag-iingay sa battle sa Motus, binigyan ng silent treatment. Wak! Kasi ito na dapat yung magkampiyon. Eh kapag dumadayo ka ng ibang liga, hindi ka rin respeto ron. Ako, price tag ng where you from. Kung saan akong ligang nakatungtong, teritoryo ko na yun. Kaya all 3 rounds panis. Kita na kung sino deserving sa amin. Share na, rekta na tayo sa finals. Alam mo aking adikain. Kahit sinong itapat, aking lalapain. Mapakaibigan man o hindi, di naman ako mapili sa pagkain. Okay, eto yun, gaya nga nasabi ko sa inyo, proceed tayo sa sa round 3 muna ni J-Doc. Sabay nating bigyan ng hatol to kasi dikit to dikit. Yo! Bakit ba ang hilig mo gumain bars par? Nakakaleche ka palkups. Anong silbi ng kakagagaganyan mo dito kung pagdating sa hood papabiling ka lang ng MP at lime juice? Siya pa magtatanggero pagtapos niyang bumili. Pagkatapos siyang uutusan siya uli. Siya yung magpapaikot ng baso kasi takot siya mga pre. Paano pag di niya ginalaw yung baso, yung multo magagalit pag uwi? Kaya bakit nito pinapaniwalaang ito'y laki sa streets? At dala kanyang bayag. Eh ba't sa usapang multo, kinakabahan ka na agad? Laki sa streets? Yan yung kanyang inaangat. Alam namin na peki ka, halata sa kulay ng yung balat. Laki sa streets? Pinapaniwalaan niyo to, Diyos ko? Eh mukha kang spoiled brat na iiyak agad pag di binigay yung gusto. Mukha kang autistic na mayaman, gago! Kaya ka namin dito nakakausap ng maayos. Sino ba namang matino yung makakapag-isip na pupunta ng gym ng nakapolo pantalon tapos pang hiking na sapatos? O, nasa gym na tayo. Pero yung linya, hindi yan lalayo, pards. Nasa pang-hiking na sapatos. Linya ni Surin, di ba? Dahil mangyayari, Justin Vicky, pag binagsakan ng bars, kaya malilintikan, ikaw ay gigilitan. O nangyari nga, Justin Vicky, di ba? Kaya maliliigan, wala kang takas. Ngayong sa'yo napunta yung Justin basket Vicky? ko kay RDB. Tinapos ko yung R, tsaka yung D. Alam niyong sunod nito ay victory, kaya ano? Eto ba yung tingin na sa akin ay makakasabay? Critical lang huling kalaban kaya ka dyan nalagay. Puro tapis naman yung tama, di man lang siya umaray. Kung critical huling kalaban, di ka sunod, di namatay. Porsyento ko'y nakatodo. Di ko palalagpasin ng hibang na yan. Di kita aatrasan, tatalunin kita gamit ang 100. Magkukulay ube. Bawat parte ng pagmumuka, ano kala mo may takas pa? Pag tong kamao ko kumonekta sa baba mo, senyalis yon na malas ka. O 100, kulay ube, kalumbaba. Nasa pera na tayo. Yung setup, alam nyo na kung para kanino. Sige, dumayo ka lang sa ibang liga. Doon ka magpabibo. Lumipad kung saan-saan inaantay ko pag uwi mo. Ngayong pagbalik mo sa pulo, ikay Manininoy Aquino. At di ba, may laban ka kahapon? Eh di magaling ka na yan. Yan. Kuya, saan ka? Yan. Ganyan kabastusin ang mga taong pinagbuksan mo ng pinto tapos di mo kinilala, tang inang yan. Kung ganyan lang rin pala gagawin sa'yo nito, dapat ginawa mo na lang tong cameraman. Yan. Ganyan yung galawan na sa pakinabang nakadepende. Kung saan-saan maglalagay, walang bahay na permanente. Walang pake sa titulo. O di ba nakakaleche? Itong walang pake sa titulo kahit maging squatting hindi po pwede.
Kaya isa lang yung naisip ko kung bakit ka napunta dito. Sisip-sip sa 3GS para bigyan siya ng destino. Kaso mangi-snitch itong bitch sa napili niyang distrito. Itong walang pake sa titulo, yung galawan may kastilyo. Kaya Kaya hindi ka uubra kahit ito, mo pa yan. Di ko kailangan lumibel, di mo ko kayang pantayan. Kahit magpakakastilyo sa napiling lakaran, ito pang JD yung kaliwat kanan kung papakawalan. Dami reference. Manggamit, Dami. magpanggap, manggago, bumanat ng mga generics. Yan yung galawan niya mga men. Kuya, ayaw na namin tumanggap ka ng mga ganitong tao, bakit di mo damahin? Makinig ka kay Karisma. Ito ay tanggalin. Just imagine sa mga susunod pang taon kung ano pa yung kaya niyang gawin. Okay. Round 3, bigay ko ng konting edge kay J-Doc. Isa lang yung mapipinpoint ko dito na nagustuhan ko at nilamang ni J-Doc. References. Ang daming references, kalat. 'Di ba? Yung Castillo, 3GS, JD, kaliwat kanan, airport, Ninoy Aquino, nasa gym na tayo, nasa pera na, 'di ba? Ang dami, ang ganda ng transitions kung paano niya, alam mo, yung level of difficulty kasi yung yung isa sa mga tinitignan ko. Level of difficulty kung paano nila inisip 'yon, kung paano nila tinahitahi yun, kung paano nila ginawa ng setup, ng punchline, ng haymakers, 'di ba? Yun yung isa sa mga tinitignan ko eh. At para sa akin nakuha ni J-Doc yun, especially the round 3. Dikit yung 1 and 2, pero lamang ng 1 point si J-Doc sa 1 and 2. Pero dito sa round 3, sa tingin ko yung references ni J-Doc, yun yung pinaka nagdala sa kanya dito. So yun, okay naman yung okay naman yung pinakita ni Jabo. Okay naman yung pinakita ni Jabo dito, pero sa tingin ko kulang sa mga, I think, effective angles at effective references. Unlike kay J-Doc na punong-puno ng references at effective pa lahat. Okay? So yun, final score, bigyan ko ng 9, 7, and 9 si J-Doc dito, and that's 25 points para kay J-Doc. Kay Jabu naman, meron siyang 7, 8, and 8. Tama ba ako? O 7, 8, and 8. So that's 23. 25 to 23. 1 and 3, J-Doc yun. League, Oragon 2 at semifinals ng Tito ng 2023 na pwedeng mag-uwi ng 20 sa branded Rapid Rock Hip Hop Pasarap. At ang boto ng Horado 2-1. Diget, yes. Agree ako sa scoring na 2-1. Uy! Advancing para sa finals, J-Doc. Tangina! Congrats pa rin, sir. Solid yun. Mantra na, pre. Mantra na ulit. Yun talaga, okay lang. Judges. Bagsik, Pamoso, and Josh. Yo, Wangbo ng PLDQ, Batang na Botas, TBS 13, shoutout nga pala kay CSY, yan, tsaka kay Josh Torres, yan. Round 1, binigay ko to kay J-Doc. Siguro napansin ko, lumamang siya ng ilang suntok at yung pagiging aggressive. Round 2, binigay ko kay Jabo. Yan, di mo makakailali kung gaano kasasakit kung magkaadikit ng binitawang suntok. At sa round 3, talagang bawat lapad nila, isa-isang lapad, inabangan ko, hinimay ko lahat. At napansin ko mas lumamang si J-Doc ng suntok, kaya binigay ko kay J-Doc. Yung bagsik, kinodge ko na lang siya per round. Round 2, malinaw kay Jabo. Tama. Kay J-Doc. Round 3. Nagkaalaman eh. Kumbaga, nahabol ni J-Doc yung mga linya niya. Tama. Parehas kami nabagsik. Jabo, kaya yan, J-Doc. Parehas kami ibagsik ng boto. Sa laban ni J-Doc at saka ni Jabo,
First round, binigay ko yun kay Jabo ng isang puntos lang. Para sa akin, 7-6 yun. No? Yung nilista ko yung mga nagandaan ako mga linya. Galing kay Jabo, Bloodline, tungkol sa Manalo. Yung naka-hologram, yung Doctor Strange. Tapos yung huling abilin, tapos nag-landing siya sa yung reality na nakakonect pa rin dun sa Doctor Strange. Tapos yung pinaka-ender niya, yung abandonadong hospital, mas direkta pa rin yung kay J-Doc. Okay. Round 1 ni J-Doc, tumatak lang sa akin doon kay J-Doc yung sa mga Looney Tunes. Yung Velsen, tapos Ah, yung Velsen. Palyado pa to, yun. Solid yun para sa akin. Tapos yung URL, tapos yung mga clowning niya tungkol sa Pakwan. Pero round 1 ko, gaibla lang, isang puntos lang, binigay ko yun kay Jabo. Second round, kitang-kita naman na mas na-dominate ni Jabo yung round na yon. Ang gaganda ng mga punchline na lumanding doon, yung card decline, yung rich kid na di marunong maglaro, di lumalabas ng bahay. Tapos yung sa comfort zone lumabas siya, doon siya nagiging komportable. Yung crystal clear, kalidad na yung off the top, pag pinugutan ng ulo. Solid yun. Tapos yung GGG, tas Canelo. Tapos yung ender niya, direkta pa rin na lumanding yung kay J-Doc dahil dun sa nagbanggit siya ng mga apps sa cellphone na pang delivery, yung mga pang rider, tapos naglanding siya sa umangkas ka na lang. Tapos yun, yung kay J-Doc doon, okay naman yung jabol na na nameplay niya doon, tapos yung titulo ng Rizal, Makari sa okay rin yan. Round 1 ko kay, round 1, Jabo, round 2 kay Jabo pa rin. Pero yung round 3, binigay ko siya kay J-Doc, mas natapos niya ng maayos yun. Kitang-kita naman, ilan na lang yung mga tumama ilan na lang yung mga nabitawan ni Jabo na magaganda ron. Tsaka feeling ko parang maiksi yung round ni Jabo sa third round. O, tina. Paliwanag ko lang, may bumoto na Tapos yun, yung ender niya, di siya mapili sa pagkain. Tapos, basta yun, J-Doc, round 3, pinili ko Jabo. Salamat nga pala, Tito Shernan, sa Pugo. Thank you. Okay. So, yun lang. Maganda naman yung explanation ni Pamoso kung ba't niya binoto si Jabo. Round 1 yung naging turning point para sa kanya. Kasi yung round 1 binigyan niya kay Jabo eh. Pero ayun, sa tingin ko naging dikit talaga yung battle. Ang hirap. Pero sa tingin ko para sa akin 1 and 3 J-Doc yun. Although halos magkakapares naman ng boto no. 1 J-Doc, round 2 Jabo, tapos round 3 J-Doc ulit. So ayun, 40 minutes or 41 minutes yung video natin, reaction video natin sa battle na to, and sa tingin ko nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. And ayun, kita-kits tayo. Finals ng J-Doc versus Prince, isang magandang tapatan na naman yon. Tignan natin kung ano na naman yung i-adjust ni J-Doc sa battle na to, sa battle na yun against Prince. Diba? So yun, kita-kits tayo guys. Magandang battle to. Peace out.